hindi na ligtas liguan at pangisdaan ang dagat sa ilang bahagi ng Bataan dahil sa oil spill mula sa lumubog na motor tanker. Puspusan naman ang trabaho ng mga otoridad para hindi na kumalat ang langis. Mula sa Limay, Bataan, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang ginagawang paglilinis sa oil spill? Cheryl, in terms of paglilinis, patuloy pa rin naman yung pagharang o paglalagay ng mga oil spill boom sa paligid nitong mga naunang tumagas ng langis mula nga sa lumubog na MT Terra Nova, lalo na doon sa may ground zero kung saan, according sa PCG o Philippine Coast Guard, meron pa ring kumakawala na nasa less than 1 liter per hour na langis mula nga dito sa lumubog na tanker. Halos 7 kilometro mula sa pampang ng Limay, Bataan ang pinaglubugan ng motor tanker Terra Nova. Kasama ng provincial government, eksklusibo rin kaming nakapunta sa ground zero. Pansin sa ibabaw ng dagat ang mga bakas ng tumagas na langis. May mga oil spill boom naman na para hindi na rin ito kumalat. Sabi ng Philippine Coast Guard, 24/7 o magdamaga na yung ginagawang operasyon dito sa may ground zero. Ang problema, malaking hamon naman ito sa mga personnel, lalo't nalalanghap pa rin yung nakasusulasok na amoy mula sa tumagas na langis. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard mula sa ground zero at sa mga katubigang sakop ng Bulacan, Cavite hanggang sa Metro Manila, halos wala naman daw langis na makikita. Kontrolado na nila ang sitwasyon. Taliwas ito sa mga nireport sa social media noong mga nagdaang araw na malawak ang oil spill. May mga reports in previous days na may mga sightings in the areas of Cavite, pati yung dun sa may Bulacan Airport, walang nakitang signs of oil spill except for very, very thin na packets of... Sa resulta naman ng water test na ginawa sa mga tubig na sakop ng Bataan, bagsak o hindi pwedeng paglanguyan ng 5 barangay sa bayan ng Limay matapos lumampas sa allowable 2 mg per liter ang nakitang langis. Hindi rin pumasa ang 4 na barangay pagdating naman sa pwedeng pangisdaan na lumampas sa 3 mg per liter. Ang barangay Lamao nga umabot pa ng 30 mg per liter o 10 beses na mas mataas sa pinapayagang bilang yung dami ng langis. Nauna na nagdeklara ng fishing ban sa bayan ng Limay. Dati puno po itong lagayan nyo? Opo. Ngayon, wala pa sa kalahati. Halos 1 kilo lang yan, sir. Kaya napakahirap. Siguro lumalayo na yung mga isda kasi gawa nga ng may langis. Nangako naman ng provincial at local government ng food packs at cash assistance, lalo't bukod sa oil spill, problema rin ng mga mangingisda ang red tide at super bagyong Karina. So nagre-ready po kami ng food packs, ng ayuda para po sa kanila. Both the municipalities, the province, and we're in contact with DSWD. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa may-ari ng lumubog na tanker na Shogun Shipping Company. Measurement na yung ground zero. Cheryl, katatapos lamang ng ginawang sea surface survey ng Philippine Coast Guard mula sa may ground zero hanggang sa mga coastal areas nitong bayan ng Limay, pati na rin yung mga karatig na mga bayan dito sa Bataan. At ito ay para nga i-check kung meron pa nga ibang umaabot na portions ng langis mula sa tumagas na mga nauna na oil mula sa lumubog na tanker, at so far wala naman kasi ang pinangangamba nila magbago yung direksyon ng hangin at mapunta sa kanilang pampang. As of the latest update din naman ng PCG o ng Philippine Coast Guard, ngayon 19 valves na ang totally nasasara o natatapalan mula sa 24 valves dito sa lumubog na tanker. Ang tanong siguro kahapon 18, bakit ngayon isa lamang yung nadagdag, no? At bakit parang natatagalan? Ang sinasabi ng Philippine Coast Guard, nagkaroon kasi sila ng resealing. Inulit, tinapalan ulit, no? Dinoble kumbaga yung mga tumatapal o tinatapal nga nila mga pantakip dito sa mga valves dahil oras sa simulan yung siphoning, bubuksan kasi nila yung valve, which is delikado kung sakaling magkaroon ng tagas at magkaroon ng pagbulwak ng langis na baka magdulot pa ng mas malawakang oil spill na pinangangambahan nila, no? Kaya naman sinisiguro at talagang nireseal o tinakpan ulit yung mga natakpan na nila nung una. At oras na matapos itong resealing at yung pagtatakip nga ng valves sa 24 na balbula, magsisimula naman yung siphoning. 50,000 liters a day yung target nilang mahigop, no, mula sa lumubog na tanker. At pag umabot na yan ng nasa 300,000 liters, it will take around 6 days to 1 week, maaangat na daw, no, sa patuloy para umangat yung tanker at iuurong nila o dadalhin nila sa pampang para doon naman ipagpatuloy yung paghigop sa mga natitira pang langis na umaabot kasi sa kabuuan
kabuuan na 1.4 million liters yung lamang karga nitong lumubog na tanker dito sa bahagi nga ng Limay, Bataan. Cheryl. Mon, klaruhin lamang natin, yung sinasabi mo na sa monitoring, 1 liter per hour yung tumatagas. Ito ba ay nanggagaling doon pa rin sa engine oil? Or ito na yung karga, kasama na ito doon sa karga nila talagang yung mahigit 1 milyon na litro ng langis? Oo, Cheryl, no? Yung tumatagas pa rin na nakikita nga nilang less than 1 liter per hour na langis, ito yung industrial fuel oil. Ito yung karga nitong barko, no, na makapal-kapal compared sa mga engine fuel na diesel na pwede matunaw din naman eventually kapag nasinaga na ng araw. Pero itong pinangangambahan nila, pag patuloy pang kumalat kasi mas marami-rami ito, Cheryl, kung ikukumpara doon sa Mindoro, nasa 800 to 900,000 liters lamang na industrial fuel. Ito kasi 1.4 million liters ng industrial fuel. Makapal na klase ng langis na hindi basta-basta natutunaw agad-agad kahit masikatan ng araw. Cheryl. Kailan daw nila matatapos na isara yung mga valves, makukumpleto na sarahan yung 24 valves? Well, they are trying their best, Cheryl, no, na masara talaga ito immediately. Kaya nga 24/7 na daw yung ginagawa nilang operation dito, no, nasa 8 to 9 divers yung meron dun sa Salvor or sa mga tumutulong nga para nga maalis yung mga kargang langis nitong naturang lumubog na tanker, bukod pa dun sa mga divers din ng Philippine Coast Guard. At ayaw na muna nila magbigay pa ng additional timeline kasi nga ilang araw na rin sinasabi nila na sana nitong nakaraang araw pa nagsimula yung siphoning, pero para nga mas makasiguro muna, talagang pinipilit nilang matapos within the day itong sealing or capping na rin ng mga valves, no, dito sa lumubog na MT Terra Nova. Cheryl. Kumusta naman yung kooperasyon ng may-ari nitong lumubog na barko, na tanker? Ang sabi ng Philippine Coast, ang sabi ng provincial government ng Bataan talagang in close coordination naman daw yung may-ari, no, at representatives nga nito sa kanila. Pero ang pinaka-tinatarget talaga nila dito is yung third party, no, yung insurance, kasi nga total, ang sinasabi din kahapon, kumpleto naman daw sa dokumento, insured nga, no, yung term kahapon ni Governor, insured naman daw according to the documents itong naturang lumubog na MT Terra Nova. So what they're trying to communicate is sana matalungan na, no, yung mga residenteng naapektuhan bukod pa sa tulong na binibigay naman ng provincial government, local government, maging ng DSWD. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa puntong ito, makakausap natin si Bataan Governor Joet Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng ating tagapakinig. Gov, pakilinaw lamang po yung sabi po kasi ng BFAR Central Luzon, wala pa silang ipinatutupad na fishing ban sa Bataan sa kabila po ng oil spill. Pero sa ngayon, may umiiral ng fishing ban sa bayan po ng Limay. Tama po ba? At sino po ang nagpatupad po nito? Tama po yun. Meron na pong dineclare na fishing ban si Mayor Nelson David ng Limay. At ayon naman yan, no, sa local government code, no, under yung provision po natin sa general welfare, kung kinakailangan protektahan ng mayor, ng Sangguniang Bayan, ang kanilang mga sinasakupan, pwede po silang mag-declare or gumawa ng action. In this case, nakita po natin 7 kilometers away lang yung kung saan lumubog ang Terra Nova. Kaya po malapit po talaga yan sa bayan ng Limay, lalo na po sa Lamao. Ito po yung pinaka parang direct na may na malapit or naka-align dun po sa saan lumubog ang Terra Nova. So dahil po dyan, gumawa na po ng aksyon si Mayor Nelson para po mag-impose ng fishing ban. At kahapon, Cheryl, nandun kami sa Lamao. Nakausap ko rin yung iba natin mga kababayan doon. And sumusunod naman sila kasi gusto rin nila makasiguro na hindi po sila magkakaproblema, hindi magkakasakit, pati yung mga binibentahan ng mga isda. No? Also, gusto ko rin idagdag, naglabas na rin po ng water ambient test result ang EMB, no, CRD DESP dito sa ating region.
And lumalabas nga, meron pong ilang mga barangay, lalo na po dyan sa barangay Lamao, na above acceptable level yung na resulta based sa July 26 result. No, ang normal is 1 to 2 mg per liter, kung tama yung naalala ko. Sa Lamao, nasa 30. So I think meron naman talagang basis si Mayor. At sabi ko nga, under the General Welfare Act, talagang katungkulan po ng Mayor ng local chief executive na gawin kung ano yung kinakailangan para masigurong protektado yung ating mga kababayan. At ito, Gov, ay sa kabila ng kahit na sinabi po ng BFAR na pasado pa sa test at taste and odor na test po ang mga Yes, sensory. nahuling isda sa Bataan? Tama po. Yan po yung tinatawag nating sensory examination. Pinaliwanag din naman yan ni RD Willie Cruz doon sa aming NDREAM, RDREAM meeting noong isang araw. Pero sensory is different from yung scientific study na ongoing pa din. So, siyempre, kaysa po antayin natin yung lalabas sa scientific study na pinadala po sa mga laboratory, I think prudent, better for our people and more prudent kung makagawa na po tayo ng action. Oo, makasiguro na po agad, ano? Bukod po sa, Gov, bukod po sa bayan ng Limay, ano pa pong mga bayan ang naapektuhan? Well, ang katabi po ng Limay ay Mariveles at saka Orion. And then tuloy-tuloy po yan mula sa Orion, Pilar, Balanga, all the way to Coran. Pero sa ngayon, wala pa naman hong fishing ban ng Mariveles at saka Orion. Inoobserbahan pa rin natin yung oil sheen kung meron po makikita at ito nga pong mga test results. So far, ang Mariveles po, ano pa naman, hindi pa ho lumalagpas dun sa standard na sinet. Kaya po mukhang okay pa ho tayo sa Mariveles. Okay. So, klaruhin ko lamang po, Gov, Limay pa lamang po ang may pagpapatupad ng fishing ban. Tama po yan. Okay. At sa inyo pong pagtaya, Gov, gaano karaming mangingisda ang apektado nitong oil spill? Dito ho sa buong eastern side portion of Bataan, kasi peninsula po kami, umaabot po sa mahigit 10,000 eh. So ang tansya ko po dyan, yung mga fisher folks pa lamang, umaabot po yan ng mga 10 to 14,000. Kaya po, yun po yung directly affected. Pero affected din po yung mga nagtitinda sa palengke. Wala ho sila magtitinda kung meron pong ganitong problema. Affected din po yung mga tricycle driver, yung mga naghahatid po sa palengke, nababawasan yung kanilang mga customer. So, kaya ito po yung sinusuri namin mabuti para po makapagbigay ng tulong, ayuda sa aming mga kababayan. Opo, speaking of tulong, Gov, Huwebes pa nang lumubog po itong barko, kaya umaaray na po yung mga mangingisda dahil wala pang natatanggap daw na tulong. At base po, kung pagbabasihan namin yung report yesterday, nasabi ng mga residente ay puro lang daw palista pa lamang. Pero ano na ho ba ang naibigay na tulong ng provincial at ng local government dito po sa mga affected na mangingisda po natin? Opo, kung maalala po natin, ito po ay itong paglubog ay dulot ng bagyong Karina. No, kaya po ongoing po yung relief efforts natin sa bagyong Karina. Tingin ko iba pa ho yung kinakailangan gawin para ho sa mas matagalang epekto nito pong paglubog ng Terra Nova. Ayon ho sa datos ng LGU Limay, sila po ay nakapagbigay na ng 2,300 na mga food packs. Bago po kasi LGU, bago po munisipyo, yung barangay po muna. And I'm sure Barangay Lamao, isa po yan sa well-off na barangay, nakapagbigay na rin po sila ng ayuda. Kaya siguro baka hindi pa lang inaabot lahat, Cheryl, pero nakapagsimula na ho tayo magbigay dahil day one pa lang nung aftermath nung Miyerkules na medyo matindi ho yung pag-ulan, umikot na ho kami sa mga evacuation center at nakapagdala na po tayo ng mga relief duties. Maliban po sa food packs, makakaasa po ba sila, nagbibigay din po ba ng cash assistance? Definitely. Yun po yung win-workout namin kay Secretary Rex. Bukod po sa pwede pong maibigay sa ng ating mga LGUs. Naantay po namin yung final approval at na-discuss din po namin to kay Presidente noong Sabado. Ito pong emergency cash transfer. Katulad din po ng ginawa last year sa bagyong Egay at saka Falcon.
Okay, klaruhin ko lamang po muli, ay wino-workout pa lamang ito. At this point, wala pang cash assistance, pero tinatrabaho na. Ang tanging nabibigay pa lamang pong pauna ay mga food packs. Tama po ba? As far as the province is concerned, yes. Tingin ko po, hindi ko lang rin po sigurado no, yung mga barangay natin kung ano na po yung kanila pong mga nabigay kasi sila po yung ating first responder. So you're saying din Gov, also na maliban po dun sa 10 to 14,000 na mga mangingisda, ay makakatanggap din po ng assistance yung ating mga tindera sa palengke at tricycle drivers Yun na po. apektado. Yun po ang ipopropose po natin at syempre subject to availability of funds, pipilitin po natin na mabigyan din po sila kasi malaki po epekto nito sa kanilang hanap buhay. Opo, paunang nagbibigay po ng tulong ngayon ang ating pamahalaan. Pero yung pong pananagutan nung may-ari po ng lumubog na tanker, nakakausap nyo naman po ba? Kamusta po ang kanilang coordination, cooperation dito po sa isinasagawang paglilinis ng oil spill at maging doon sa tulong na maibibigay nila doon sa mga naapektuhan po nito? Apo, day one pa lang ay kausap na po namin yung may-ari ng oil tanker. Kaya po gumagalaw na yung kanila pong mga in-engage na salvor company para nga ho dito sa plugging ng mga leak at yung preparation sa siphoning at hopefully maialis na po yung tanker dyan po sa Manila Bay. Nakipag-usap na rin kami sa kanilang third-party liability insurer para po makapaghanda sa mga pwede pong gawing claims ng aming mga kababayan at pati ho ng ating pamalaan. At maganda ho, meron na tayong template din sa nangyari ho sa Oriental Mindoro. So humingi rin tayo ng tulong kay Governor Dolor para ho sa mga pamamaraan kung paano po mas mapapabilis ang mga claim. Pero tandaan po natin, Cheryl, medyo ang claim ay proseso po yan. So, hindi lang po basta-basta nag-submit na listahan ay makakapag-claim na yan. Kailangan na makita kung ano talaga yung dati pong kinikita, ilan araw, ilang linggo po nawalan, at yun po yung mga magiging basis para ho sa mga claims. Same din sa tulong na binibigay ng pamahalaan sa mga efforts to mobilize, to help protect kung ating mga kabarangay, yun din po yung inaayos namin ngayon para kapag nag-file tayo ng claim, malaki po yung chance na ito po ay matutugunan ng ating pong insurer. Gov, panghuli na lamang po, gusto lamang din po naming linawin, nagpatupad na po ba o magpapatupad ng state of calamity raw po sa inyong lugar kaugnay po sa oil spill? Ito raw po ang inirekomenda ng PDRRMO. Pakilinaw lamang po. Hindi po. Ang nirekomenda po ng PDRRMO, yung aming provincial Dream Office, Dream Council, ay yung state of calamity dahil po sa habagat at sa Carina. So, dito po may kasi yan, kasi kailangan po may basis. Titignan po natin kung aabot po siya dun sa bilang na affected para po makapag-declare ng state of calamity. Marami pong salamat sa inyong oras. Bataan Governor Joet Garcia. Magandang tanghali po.